Hi and hello again, and welcome back to our third and fourth day in this Georgia travel vlog that I forgot to upload way back 2022. And here is our breakfast, and of course, we are going to take advantage of that. And mostly ng mga kinain namin dyan ay sausage, tapos itlog, tas maraming tinapay, and of course, our day will not be complete without our coffee. And since maaga yung ating tour ngayon, kailangan talaga natin ng coffee. Yung tour namin ay nag-start ng 10 a.m. and yung tour guide namin ay pinick up kami sa hotel namin. Tapos, ang destination natin for today is we're going to Godauri. And yung Godauri is a 2-hour drive from Tbilisi. Tapos, ang Godauri is a winter ski resort. And since yung visit naman natin ay winter time, so I think isa to sa mga best time for us to visit the area. Way back 2022, may ongoing pang issue sa Russia. So as you can see, ang daming mga stranded na truck kasi hindi sila makapasok sa area ng Russia. And nandito na nga tayo sa unang location natin, which is the Shin Valley Water Reservoir. Located siya between Mishkita and Tianeti region, and this is an artificial lake, by the way. Tapos napapalibutan siya ng mga bundok. Feeling ko kapag fall season, maganda rin yung color nito. Tapos itong reservoir na 'to, nagsu-supply siya ng drinking water sa almost half ng population ng Tbilisi. And may mga makikita ka ring mga souvenirs, tapos coffee shop, and marami ding mga asong nakapaligid diyan. And as I've said, vaccinated naman sila, so don't be afraid. Just be careful. Our next stop is the Ananuri Fortress. This is just a small fortress na merong dalawang church, merong tatlong guard towers at may bell, at na-construct to way back 13th century. And isa sa mga church niya nung 18th century daw ay nasunog. So yung original interior niya ay na-destroy na. Kung hindi ka mahiluhin, pwede kang umakyat sa tuktok ng tower para meron kang panoramic view ng lake at yung surrounding area niya, pati na rin yung church, yung roof at yung tower. Meron akong kwento kung bakit tinawag siyang Ananori Fortress. Marami ng version yung lumabas, pero isa ito sa mga version. Dati daw, merong nagaganap na sigalot or battle dun sa Ananori Fortress. Ngayon, yung mga kaaway, pinalibutan niya yung area ng Ananori. Hinahantay nila or inaantay nila yung mga tao ng Ananuri na manghina dahil nga wala silang pagkain, wala silang ibang mga resources na magagamit. Ang hindi alam ng mga kalaban ay yung Ananuri ay merong tunnel na nagkukonek papunta sa Aragvi River, kung saan yung mga tao ng Ananuri ay kumukuha ng isda or nangingisda. Hanggang sa one time, nalaman ng mga kaaway na merong tunnel nga. So ang ginawa nila, hinanap nila kung nasaan yung entrance ng tunnel. Pero at no cost, hindi nila nahanap. Ngayon, meron silang nakitang isang babae sa labas ng Ananuri Fortress. Ang pangalan niya ay Ana. Hinuli nila si Ana. Tapos tinatanong nila, Ana, nasaan ba yung entrance? Wow, nag-English. Nasaan ba yung entrance ng Ananuri Fortress? Or saan ba yung entrance ng tunnel? Ang sabi ni Ana, hindi ko nga alam. Wala akong alam na entrance ng tunnel. So ang ginawa nila, tinorture nila, kinulong nila hanggang sa namatay si Ana.
Hanggang sa natapos na nga yung sigalot or yung battle at nanalo na nga yung mga taga-Ananuri. And dahil nga sa hindi nagsalita si Ana, ang ginawa nila para i-honor siya ay pinangalan nila ito sa kanya. At si Ana ay nakatira siya sa Nuri kung saan malapit yung area ng tunnel. Kaya pinangalan siya as Ananuri Fortress. O 'di ba? May kwento tayo doon. Okay, we are back on the road. And after dun sa two stops natin, papunta na tayo ng Godauri. And sabi ko nga kanina, nung time na nandito kami, way back March 2022, meron pang issue yung Russia. Kaya makikita nyo talaga na ang daming na stranded na mga sasakyan na gustong pumasok sa area ng Russia. Buti na lang talaga itong driver namin, itong tour guide namin ay magaling mag-drive kung saan-saan siya sumisingit. Yung matatakot ka na lang talaga sa safety mo kung makakarating ka pa ba ng maayos dun sa location na pupuntahan nyo. But anyway, as I've said, we were safe. And magaling naman kasi talaga siyang mag-drive. Our third stop is the Godauri Panorama Viewpoint or yung tinatawag na Russian-Georgian Friendship Monument. And meron siyang colorful Soviet-era mosaic. And ang ganda nung vantage point mo na makikita mo yung mountains and valleys around Godauri, especially siguro kung hindi siya nagsusnow. Kasi ang taas nung snow and ang hirap maglakad pagka ganyan kataas yung snow. Tapos dapat proper yung mga attire mo para hindi ka masyadong lamigin. Pero as you can see, apakaganda nung area na yan. Sobrang ma-appreciate mo din yung beauty na binibigay nung snow doon sa mountain, doon sa buong area.
Ganyan kataas yung snow from the road dun sa dinadrive papuntang Godauri. Kaya salute ako dun sa driver talaga namin. Finally, nakarating na rin tayo sa Godauri Ski Resort and excited na kaming explore yung area na yan. Ito nga palang Godauri, na-establish siya way back 1980 and mostly yung mga ski lifts nila open lang siya from mid-December up until spring or middle of April. Just correct me if I'm wrong on that part. And hindi kami nag-ski dito pero we tried a different activities and makikita nyo mamaya, sobrang exciting siya. Pwede rin kayo mag-try ng mga gondolas dito. And as you can see, sobrang ganda nung winter view. Sobrang amazing yung binibigay niyang view sa buong area. And dito na magsa-start yung isa sa mga activities na binook namin sa Godauri, which is yung paragliding. And yes, first time ko po na mag-paragliding. And I think that was the most epic and exciting experience I've done so far in my entire life. Itong paragliding na to cost around $100 at the time. And habang paakyat kami, sabi ko, Kuya, safe ba to? Wow, nagtagalog. But anyway, this activity is very challenging kasi nga, 'di ba, sobrang lamig niya and 'di ba nga mayroon akong fear of heights. So, mga 80% ata nung buong ride, naka-close yung mata ko. So, hindi ko masyadong na-enjoy yung surrounding areas niya. Tapos, sabi ko, Kuya, I think this is enough. Kasi nga, yung lips ko, masyado na siyang, parang wala na akong maramdaman sa lamig. But, anyway, yung buong experience niya ay sobrang breathtaking. So, if you're gonna ask me again kung uulitin ko pa ba siya, definitely uulitin ko pa siya. However, siguro hindi na winter time. Probably either spring, summer, and fall para mas ma-enjoy mo yung ride and siguro iba naman yung makita mo, hindi naman puro yelo. And yan naman yung video na kinuha ko dun sa friend ko. Since hindi naman tayo nag-check-in sa Godauri and it's almost like a day tour for us. So, ayan na yung pauwi na kami. And as you can see, ang dami pa rin mga truck. I think papunta na yun dun sa pa-exit na yun papuntang Russia, if I'm not mistaken. And yung next stop natin is yung ating late lunch na dito sa restaurant Leta. I think most of the tour, bago sila umuwi, dumadaan sila dito sa restaurant na to para dito kumain ng lunch. And sabi naman nung tour guide namin, masarap yung mga pagkain nila dito. And isa sa mga in-order namin ay itong stuffed mushroom. Isa rin yun sa mga favorites namin. Pati itong beef stew, tapos of course, arkin curry. And yung nakikita nyong parang green bottle dyan, I think para siyang mga soft drinks. And of course, bumili din tayo nung pork barbecue nila.
morning! Another day is another breakfast day. Honestly, sobrang helpful kapag yung hotel nyo comes with a free breakfast kasi you can save money at the same time, hindi mo na iisipin kung saan ka magbe-breakfast at that day, which can save a lot of your time, especially kung meron kang scheduled tour for that day. Speaking of tour, our tour for today is located in Kakheti region. And as I remember, ito yung time na ang bilis, well, mabilis naman talaga magpatakbo yung driver namin. However, meron siyang in-overtaken na sasakyan. At pagka-overtake niya, merong paparating na sasakyan. Good thing, ang bilis ng reflexes niya and nakapunta ka agad siya dun sa right way nung lane namin. Anyway, nag-stop over kami para bumili ng coffee. And yung tour guide namin, meron siyang dinalang bread sa amin. Sobrang bango nitong freshly baked bread na to. And itong long pointed bread na to, it's called Shooties Puri, if I'm pronouncing it right. Tapos sa Georgia, ang tawag sa bread ay puri. Traditionally, binibake daw nila to sa isang deep circular clay oven. And sinamahan niya rin yan ng cheese. I think bumili rin siya extra para sa family niya. Our next destination is Monastery of Saint Nino at Bodve. Itong monastery na to nagawa nung 9th century tapos na-remodeled siya nung 17th century and nowadays tirahan na siya ng mga nuns. And also itong monastery is one of the major pilgrimage sites sa Georgia. And according sa Georgian tradition, si Saint Nino daw ay na-witness niya yung conversion ng mga Georgian to Christian faith. At itong monastery area, sobrang daming cypress trees, tapos overlooking niya rin yung Alazani Valley. Itong next area natin ay tinatawag na Great Wall of Georgia or Signaki Wall. At nagawa daw ito noong 18th century at yung haba niya ay 4 kilometers na merong 28 towers at merong 6 na gates. If I'm not mistaken. Na-design daw ito para protektahan yung town mula sa mga invaders. At pwede kang umakyat dito para makita mo yung panoramic view ng buong area. Imagine nung dating kapanahunan na ang daming mga sundalo dito tapos pinoprotektahan nila yung town tapos tinitingnan nila kung meron bang mga sasakop sa lugar nila. Ang rich din talaga ng history ng Georgia, no? Sobrang complex pero dun mo makikita kung gaano rin ka-resilient yung Georgia all throughout the time. Itong area na to ay yung Signaki area na. So yung Signaki, tinatawag nila itong Town of Love. Famous daw ito sa 24/7 na wedding registry. Siguro magaganda rin to during other season like spring, summer, and fall kasi ang sabi dun sa nabasa ko, madami daw bulaklak sa mga balconies ng bahay, sa mga surrounding areas niya. So, ang ginawa namin dito, naglibot-libot lang kami, nag-check-check ng ibang mga shop, and hindi naman kami bumili masyado ng mga souvenirs dito. Tapos, after nun, pinuntahan na ulit namin yung tour guide namin kasi binigyan lang niya lang kami ng parang time na allotted time para maglibot-libot dito sa area ng Signaki.
Really?